Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pagbibigay buod sa natapos po nating 5 araw na devotional ayon pa rin sa Heidelberg Catechism. Natapos na po natin ang una at ikalawang araw ng Panginoon, kaya ngayon po ay dadako tayo sa ikatlong araw ng Panginoon, Third Lord's Day ng Heidelberg Catechism, question and answer 6 to 8. Kung babalikan po natin yung second question and answer ng Heidelberg Catechism, tinatanong sa atin ano ang dapat nating malaman upang tayo ay mabuhay at mamatay sa kagalakan ng kaaliwan na ito. At ang sagot, 3 pong bagay ang dapat nating maunawaan. At yun po yung 3 major division ng Heidelberg Catechism. Yun yung 3 pangunahing pagkakahati-hati o bahagi ng Heidelberg Catechism. Una na dapat nating maunawaan ay kung gaano kadakila ang ating kasalanan at yung naging miserable nating kalagayan o kahabag-habag na kalagayan dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan na ating nagawa laban sa Diyos. Yung guilt part. Pangalawa, dapat nating malaman, maunawaan, paano tayo naligtas. Paano tayo natubos mula po sa miserableng kalagayan na iyon dahil sa kasalanan. Yun yung grace part. Paano tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ni Kristo Jesus. At yung ikatlong bahagi, paano tayo magpapasalamat sa gayong kaligtasan na ating naranasan. So, 3 bagay, 3 pangunahing paksa o pagkakahati-hati ng Heidelberg Catechism. Guilt part, gaano kadakila ang ating kasalanan at yung naging miserable nating kalagayan dahil dito. Pangalawa, yung grace part, yung mabiyayang pagliligtas na ating naranasan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. At ikatlo, yung gratitude part, paano tayo tutugon ng may pasasalamat sa ating Panginoon. So tayo po sa Third Lord's Day ay nasa ilalim pa rin ng paksang guilt, yung pagkaunawa natin ng ating pagiging makasalanan at ano ang miserable nating kalagayan. Kung babalikan po natin yung question and answer 5, last Second Lord's Day, magagawa mo bang isakatuparan ng ganap ang lahat ng nasa kautusan? Dahil naunawaan nga natin, kaya natin nalaman o naipahayag sa atin ang ating pagiging makasalanan, our sin and misery, ay dahil sa kautusan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan at isang gamit o layunin ng kautusan ay upang maging salamin o magsilbing salamin na makita natin yung ating pagiging makasalanan. Dahil perpekto ang pamantayan ng Diyos, dahil siya'y banal at matuwid, nakikita natin yung ating pagiging marumi, pagiging makasalanan, at walang kakayanang tuparin ng ganap at perpekto ang mga pamantayan na iyon. Kaya nga, again, ang sabi ng question and answer 5, magagawa mo bang isakatuparan ng ganap kautusan? Ang sagot ay hindi. Sapagkat nakahilig ang aking kalikasan na mamuhi sa Diyos at sa aking kapwa. Ang naging natural tendency na natin bilang mga makasalanan ay suwayin ang Diyos. Mamuhi sa Diyos imbis na siya ibigin at mamuhi sa ating kapwa sa halip na ating ibigin ang ating kapwa. Ngayon, napagtanto na natin na dahil sa kautusan, nakita natin na tayo yung mga makasalanan. Nakita natin na hindi nga natin kayang tuparin ang perpektong pamantayan ng Diyos. Kaya ang logical question that follows, kung gayon, kung wala tayong kakayanan, yung ating naging nature, sinful nature, ay wala nang kakayanang sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi na natin kayang ibigin ng Diyos ng buo nating puso, kaluluwa, isip at kalakasan, at hindi natin kayang ibigin ng ating kapwa, kaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Ang tanong sa nasusunod sa question and answer 6 ay ito, kung gayon, nilikha ba ng Diyos ang tao? Nilikha ba tayong mga tao na napakasama at balakyot? So, balakyot po kasi yung pagkakatagalog sa atin dito sa perverse. No? Did God create man so wicked and perverse? So, malalim na Tagalog po ito mula sa translation ni Pastor Ben. No? Pero ibig sabihin lang, nilikha ba ng Diyos ang tao na napakasama at liko
ang pag-uugali o pamumuhay. So, nung nilikha ba ng Diyos ang tao, si Adan at Eva, nilikha ba ng Diyos ang tao na likas ng masama? Likas ba sa atin talaga? Likas ba sa tao na tayo'y makasalanan at hindi natin kayang sundin ang kautusan? Ang sagot, hindi. Hindi tayo nilikha ng Diyos na makasalanan. Hindi tayo nilikha ng Diyos na likas ng makasalanan. Hindi. Sa halip, nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at naaayon sa kanyang wangis. God created man, hindi wicked, hindi perverse. God created man according sa Genesis chapter 1 and chapter 2. God created man according to His image, according to His likeness. Na ang ibig sabihin ay mayroong tunay na katuwiran at kabanalan. Nang sa gayon ay makilala niya ng tama ang Diyos na kanyang manlilikha, buong puso na ibigin ng Diyos at mamuhay na kapiling ng Diyos sa mapagpasawalang hanggang kaligayahan upang purihin at luwalhatiin siya. Sa madaling salita, kung ang ating kalikasan ngayon ay makasalanan, hinahayag ng kautusan na hindi natin kayang sundin ang Diyos, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang tanong, tayo ba'y nilikha na likas ng makasalanan at hindi kayang tumupad sa kautusan? Ang sagot ay hindi. Dahil nilikha ng Diyos si Adan at Eva. Sinasabi sa atin ng Genesis chapter 1 and 2, ayon sa wangis o larawan ng Diyos, na ang ibig sabihin ay may tunay na katuwiran. Pinag-aralan po natin ito sa atin pong morning sermon series sa pag-aaral po natin ng Book of Genesis. At pinag-aralan natin ano ba ang ibig sabihin na ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Anong kahulugan na tayo ay created according or in the image of our God. 3 puntos ang binigyan ko pong linaw doon. Na ang ibig sabihin na tayo ay created in the image of God ay 3 R. We are created as a rational being. Mayroon tayong kakayanan na mag-isip, maunawaan ang kalooban ng Diyos. At naglalayon iyon na yung sa ating purpose din, to have dominion over creation. No? To take care of His creation. To have dominion, to rule over creation, at isubmit ito, ipasailalim ito sa kalooban ng Diyos. So, hindi gaya ng mga hayop na walang rationality, tayong mga tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, tayo ay may kakayanan na mag-isip, umunawa, at ito ay connected sa knowledge of God. Ang tao ay may kakayanang umunawa, makilala, o maunawaan ng Diyos. Not perfectly, no, comprehensively, but ma-apprehend natin, maunawaan natin yung mga ipinapahayag sa atin ng Diyos. Makilala natin ang Diyos ayon sa kanyang kapahayagan. Pangalawang R, no, letter R, na ibig sabihin o kahulugan na tayo nilikha ayon sa larawan ng Diyos. We are relational beings. Na tayo ay mayroong kakayanan, kagustuhan, at pangangailangan sa ugnayan o relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. We are created to relate, to have relationship with God and to our neighbor. Yes, may need and capacity ang hayop na makipag-relate sa kapwa nila hayop, pero hindi ito katulad ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Of course, ma-experience at ma-enjoy natin, ma-express natin yung pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pangatlong R, na kahulugan na tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, is that we are created righteously. So, righteous beings tayo, na tayo nilikha ng Diyos na lumakad sa katwiran at kabanalan para sa kanyang kapurihan. So, 3 R, we are created in the image of God means we are rational beings, able to know God and His will, able to understand, kakayanang maunawaan ang kanyang kalooban, at ito ay ating maipamuhay. Pangalawa, we are relational beings, kakayanan, pangangailangan na tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos ultimately at maging sa ating
kapwa. Kaya nandun yung importance ng tayo ay kabilang sa isang community. We value yung family, yung marriage, yung friendship, etc. Ito ay dahil nakatanim sa ating kalikasan that we are created to have communion, to have fellowship with God and to others. Ikatlo, yung we are created in righteousness. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, tayo ay may kakayanan na unawain ang tama at mali. Yung righteousness o yung we are righteous beings, meaning kasama dun yung may kakayahan tayong maunawaan yung tama at mali. Meron tayong moral capacity. We are able to determine what is good and what is evil according sa kalooban ng Diyos. So, basically, ang gusto kong iparating sa atin mga kapatid, yun ang natural, original na disenyo ng paglikha ng Diyos sa tao. God created man, Adam and Eve, specifically, according to His image. Rational, relational, and righteous beings. Nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, bago pumasok ang kasalanan at ang kamatayan, ang tao ay hindi wicked, hindi perverse. Hindi perverted ang kanyang nature. Ang tao, gaya ng napakagandang paglalahad sa atin, no, sa answer number 6. May tunay na katuwiran at kabanalan ng gayon, makilala niya ng tama ang Diyos na kanyang manlilikha at buong puso na ibigin siya at mamuhay na kapiling niya sa magpasawalang hanggang kaligayahan upang purihin at tuwalhatiin siya. So, sakop nito yung tatlong binanggit ko, tama, yung rationality, makilala ng tama ang Diyos, no, yung buong puso na ibigin siya at mamuhay, nandoon yung relational and righteous, relational aspect ng ating nature at yung ating need and yung itinakdang layunin ng Diyos na tayo magkaroon ng relasyon ugnayan sa Kanya, makapiling natin siya. Yun po ang pagkalika ng Diyos sa tao. Ang naging problema lamang yung Genesis chapter 3 na itala sa atin na yung Diyos na yung tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay nahulog sa kasalanan. At yun din yung nasa question and answer 7. Kung gayon naman pala, no, hindi naman pala nilikha ng Diyos ang tao ng makasalanan. Bakit tayo naging makasalanan? Paano tayo naging makasalanan? Question and answer 7. Kung gayon, saan nagmula ang baliko o makasalanang kalikasan ng tao? Ang sagot, nagmula ito sa pagkadaig sa tukso at pagsuway ng ating unang mga magulang, si Adan at Eva, sa paraiso. Dahil doon ang ating kalikasan ay naging napakasama. Mula rito, tayong lahat ay ipinaglihi at isinisilang sa kasalanan. So, napakahalagang katotohanan, mga kapatid. Saan nagmula ang ating sinful nature? Hindi sa Diyos. Hindi niya tayo nilikha ng makasalanan. Tayo ay naging sinful, tayo ay naging makasalanan mula sa kaibuturan ng ating puso at sa kabuuan ng ating pagkatao dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan. Si Adan na kumakatawan sa buong sangkatauhan ay nagkasala at sumuway sa Diyos. At dahil dito, nalugmok ang buong sangkatauhan sa kasalanan, sa sumpa ng kasalanan, which is kamatayan, pagpaparusa ng Diyos. At yun ay malinaw na pinapahayag sa atin sa Roma 5:12. Roma 5:12, napakahalagang mga talata. Noong nagkasala si Adan as our federal head, representative, kumakatawan sa buong sangkatauhan. Noong nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan niya ay nagdulot ng kamatayan. Kaya mula noon ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. Dahil si Adan na siyang ating representative, kumakatawan sa ating lahat. Dahil mayroong kasunduan sa pagitan ng Diyos at tao at ang naging representative ng tao ay si Adan. Kung hindi sana nagkasala si Adan, magpapatuloy lamang ang paraiso ng Eden sa buong mundo at matatransition sana ang tao into glory. Pero hindi yun nangyari.
Ang nangyari, ang tao ay nagkasala. Pumasok ang kasalanan. At minana natin ang kalikasan na makasalanan mula kay Adan. Kaya nga, binabanggit natin mula sa ating mga ninunong mananampalataya or mga theologians in the past, no, yung in Adam's fall, sinned we all. Sa pagkahulog ni Adan, tayo ay nagkasala na rin. In Adam's fall, sinned we all. Tayo ay nadamay, tayo ay kabahagi doon sa pagkakasala ni Adan. Yun yung malinaw sa Romans chapter 5 verse 12 onwards. So dahil sa pagsuway ni Adan na siyang ating representative, sabi malinaw, pumasok ang kasalanan sa mundo. At ang kasalanan niya ay nagdulot ng kamatayan. Kaya mula noon, ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang lahat ay nagkakasala. Kaya yun yung sinasabi ni David sa Psalm 51, tama, na siya ay ipinaglihi sa kasalanan. Naunawaan ni David, of course, sa patnubay ng banal na spirito na yung kanyang pagiging makasalanan ay hindi niya lang na-acquire sa kanyang paligid, kundi ito ay sa kanyang nagmumula sa kanyang kaibuturan, sa kanyang kalikasan na makasalanan na. Even sa kanyang conception, sa kanyang, nung naroon pa lamang siya, sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Question and answer 8. Tayo ba kung gayon ay napakasama na wala na tayong kakayahang gumawa ng kahit anong kabutihan at pawang kasamaan na lang ang hilig nating gawin? Dahil ba naging kalikasan na natin, kaibuturan na natin yung pagiging makasalanan? Ang tanong, wala na ba tayong kakayahang gumawa ng mabuti? Pawang kasamaan na lamang ba ang naging hilig or inclination ng ating gawi? Ang sagot, gayon nga tayo. Yes, indeed. Maliban na tayo ay isilang na muli sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Binanggit ko kanina yung ibig sabihin na we are created in the image of God. Kaisipan, kakayanan at pangangailangan sa ugnayan o relationship, at yung ating kakayanan na lumakad sa kabanalan, sa katuwiran, yung ating kaisipan, yung ating puso, pagpapasya, ito lahat ay nasira ng kasalanan. Yung image of God, yung larawan, wangis ng Diyos na nasa sa atin, ay sinira ng kasalanan. Hindi ito nawala, ngunit ito ay lubhang, pininsala o sinira ng kasalanan. Na malinaw na ipinahayag sa atin na kahit yung ating mabubuting gawa sa ating paningin, with our utmost sincerity, ito mabuti naman to. Anong sabi? Ito'y tila maduming basahan sa harap ng banal at matuwid na Diyos. We can consider good, siguro, according sa ating standard, pero according sa standard ng Diyos, ito ay tila maruming basahan. Na ang ibig sabihin, dahil sa pagpasok ng kasalanan, sa pagsuway ni Adan na siyang ating minana, nagdulot sa atin ng makasalanang kalikasan, ang ating buong pagkatao ay naging makasalanan. Hindi na natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi na natin kayang lunasan ang malubhang karamdaman. Nagdulot nga ng kamatayan, ultimately, ang naging kalagayan natin. We are indeed become miserable. Talagang kamiserablehan ang idinulot sa atin ng kasalanan. Kaya ano ang kailangan natin? Kailangan natin muling pagkabuhay. Kailangan natin bagong puso. Kailangan natin ng bagong kaisipan. Sa madaling salita, kailangan natin ng tagapagligtas.
Kailangan natin ng muling pagkabuhay, ng bagong puso. At ito ay mapapasa atin lamang o napasa atin bilang mga mananampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, as I conclude, sariwain natin yung ating mga natapos ng pinag-aralan. Paano natin napagtanto na tayo mga makasalanan, mga kapatid? Sa pamagitan ng kautusan. And of course, kasama na doon yung pagkilos ng banal na Espiritu. Through the law comes knowledge of sin. Sa pamagitan ng kautusan na nagsilbing salamin, nakita natin, nailantad, naipahayag sa atin. Perpektong pamantayan ng Diyos at yung ating mga pagsuway, pagkakasala, at yung ating kawalang kakayanan na sumunod ng perpekto at ganap sa kautusan. At ang sumunod nating nilinaw, kung gayon, kung ang naging kalikasan natin ay hindi natin kayang sumunod sa Diyos, hindi natin kayang sundin ang kanyang kautusan, tayo ba ay nilikha na makasalanan by nature talaga in the first place? No, hindi. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. May kakayanan na sumunod, may kakayanan kumilala sa Diyos. Ngunit, saan nanggaling ang ating makasalanang kalikasan? Mula ito sa pagkakasala ng ating ninunong si Adan, which is our federal head. Ang ating ninuno na siyang nagrepresenta o kumatawan sa atin sa covenant of works o yung kasunduan sa pagitan ng Diyos at tao na mayroong pangako na pagpapala kung nasunod ni Adan ang kautusan ng Diyos, nasunod ni Adan, natupad ni Adan yung kasunduan na iyon, pagpapala ang dulot sa atin. Ngunit yung kasunduan na iyon ay mayroong kaakibat na banta ng parusa sa pagsuway. Ang nangyari, ang tao ay sumuway. Kaya nalugmok tayo sa miserableng kalagayan na tayo ay naging makasalanan by nature at ito ay nakikita sa ating mga gawa. Kaya ang kailangan natin ay ikalawang Adan, ikalawang tao na magre-representa sa atin, na hindi nasusuway, hindi na mabibigo. Ikalawang Adan na siyang tutupad sa kautusan para sa atin. Ikalawang Adan na siyang magbabayad ng ating mga kasalanan. At ikalawang Adan na siyang magdudulot sa atin ng tunay na pagpapala. At yun din ay binanggit sa Romans chapter 5 verse 12 onwards. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tunay na Diyos, nagkatawang tao upang kumatawan sa atin, upang tuparin, pagtagumpayan ang nabigong gawin ng unang Adan na naglugmok sa atin sa kasalanan. So ano ang ating pag-asa, mga kapatid? Sa ating makasalanang kalikasan at miserableng kalagayan, kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ang kanyang pagliligtas. At ito ay mapapasa atin kung tayo ay tunay na mananampalataya sa kanya at sa kanyang ginawa. Maraming salamat, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating